napapansin ng iyong taglay na liwanag. Kumikinang umaapaw sa kagandahan. Sa tibay mo't husay, dalisay kang tunay. Mahalaga ka talaga sa ating bayan. Kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kapaligiran sa'yo'y mahalaga. Bigay mo ka na sakit na walang katapusan. Kalusugan mo't prinsipyo ay mahalaga. Lahat tayo'y pantay, hindi dapat na iba. Ang iyong kalaman di babahagi sa karamihan. Hindi ka panghihinaan. Kahit ang mga batang kababaihan, may paglaring kamangha-mangha. Kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Ikaw ay may kakayahan, huwag matakot na humakbang. Babae man ang kasarian, kayang makipagsabayan sa pamumuno ng isang bayan. Pagsulong ng kapayapaan, pag-aalaga ng kalikasan, ang kaisipan ay huwag limitahan. Oh, Juana, ika'y may angking, talino't husay. Ika'y dakila, taglay mong galing ay di maikakaila. San mang panig ng mundo, sa tahanan o trabaho, mayroong magsasabi sa'yong nais kong maging tulad mo. Juana, Juana, ang tulad mo'y kayamanan, dapat lang na alagaan. May programang nakalaan para sa iyong kapakanan. Kalusugan mo'y tututukan, kaalaman mo'y daragdagan. Gobyerno'y di ka pababayaan, magsikap ka't umahon sa kahirapan. Oh, Juana. Babae ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, pagsasanay, kahirap ang kalusugan taglay. Pakikipaglaban sa karahasan, pati sa matungtong galian. Babae ako may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, si Juana ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, si Juana ako. Babae ako, kayang pamunuan, magdesisyon para sa karamihan. Mekanismong dulot ay pagunlad, sa kababaihang ipatutupad. Sa usaping ekonomiya, sa lahat ng pagtaot ng media. Sa kabataan, sa kalikasan,
Sa apat na sulok ng kahirapan, alisin ang takip na humahadlang upang maabot ang karangyaan. Iahon sa sisidlang pananaw at tradisyon na napatas sa kinamulatan. Itulak ang dingding ng diskriminasyon sa ginagalawang lipunan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyan di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang ng dulot ng angkin niyang kakayanan. May paraan upang bigyan ka ng tamang panginap sa kalusugan, ng kinin ng pagunlad na dulot ng edukasyong di nalilimitahan. Humakbang palabas sa parisukat na nagusto lang kulungan, patunayang kaya makipagsabayan sa mga pinunong kalalakihan. Tinig ang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ang angkin niyang kakayanan. Panahon ng kahon ng media ay pawalan ka ng tuluyan. Ipakita ko ano ang tunay na taglay mong kagandahan. Panahon ng palayain ka sa kahon ng mga batas ng kalikasan. At isa alang-alang din ang iyong pangailangan at kapakanan. Tinig ang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ng angking niyang kakayanan. Panahon ng pinagkaiba, nararapat na
Sa'yo na nagmula ang buhay na ipinula, na siyang dumami at kumalat sa lupang malaya. Dahil sa'yo may buhay ang ating mundo. Dahil sa'yo may pag-ibig ang bawat puso. Juana, ikaw ang aking bida. Sa mong bayan, sa'yo'y umaasa. Kaya't ika'y bigyan ng lakas, respeto at pagmamahal na wagas. Karapatan mo'y dapat ingatan, lahat ay pantay, pantay sa lipunan. Juana, 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 ikaw ang aking bida. Juana, 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 ikaw ay mahalaga. Juana, babae ka, di ka mahina. Ano man ang kanilang kaya, kaya mo rin, Juana. Pantay na pagtingin, sa'yo ay ituring. Bawat isa ay mayroong kakayahang angkin. Juana, Juana, ikaw ang aking bida. Sungo sa mong bayan, sa'yo'y umaasa. Kaya't ika'y bigyan ng lakas, respeto at pagmamahal na wagas. Karapatan mo'y dapat ingatan, lahat ay pantay, pantay sa lipunan. Juana, 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 ikaw ang aking bida. Juana, 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 ikaw ay mahalaga. Ng mga nagsipagwagi sa Music Juana Songwriting Contest 2021. Ako po si Anjun Magnaya ng Philippine Commission on Women. Maraming salamat po sa lahat na nakatutok sa ating live stream ngayon at sa mga nag-share nitong stream natin ngayong hapon. Alam po namin na excited na kayong malaman kung sino ang mga nanalo sa ating patimpala. Kaya umpisahan na natin ang programa sa panalangin at ang ating pambansang awit. Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino.
Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayaw magiliw, pero sa silanganan, alam na puso, sa dilim mo'y buhay. Lupang hinirang, gulatan ng magiging, sa manlulupi, di ka masisingil, sa lahat ng tulog, sa singil at sa langit mong bahag. Maginanang pula at awit sa tunay ang minamahal. Ang isang ng patawad mo'y tagumpay na naglilingin. Ang bituin at araw na kailan pa may madilim. Lumalang araw ng 100% buhay ay langit sa piling mo. Ang higaya na pag ay makahangin, ang mga tayo ng dahil sa'yo. Christine Rosary E. Yuzon Chavez. A musical and exciting afternoon to everyone. We at the Philippine Commission on Women recognize the value and impact of music in our culture and our society as a whole. Time and again, we have produced and made collaborations for songs that advance our advocacy for women. We have Juana Ikaw Na Ang Manguna that inspires women to take leadership roles. We also have Babae Bumangon Ka, which encourages victims of violence to seek help. Kumilos Mga Kalalakihan, which calls on men to join in the cause of ending violence against women, and Pangarap ng Kababaihan, which popularizes the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, translated locally as the Magna Carta of Women. With the Music Juana Songwriting Contest 2021, we had hoped to add more songs that echo our messages on women's rights, and we are not disappointed. We have received almost 200 entries, and we were impressed by their quality and musicality. To our 28 semi-finalists and 8 finalists, saludo po kami sa inyo. Your songs are true testaments not only to the immeasurable talents of Filipinos in music, but also to their aptitude to use this powerful tool for meaningful advocacies. This afternoon is not merely an announcement of winners, but a celebration of the creativity of Filipinos, a tribute to original Filipino music. We thank our finalists who shared their masterpieces furthering women's empowerment and gender equality. After today, we are excited for these songs to reach more advocates and stakeholders. May all who listen to these songs be moved to participate in addressing the main areas of concern under the Beijing Platform for Action, or the BPFA, which are poverty, education and training, health, violence, armed conflict, economy, power and decision-making, institutional mechanisms, human rights, media, environment, and the girl child. In line with the 26th anniversary of the BPFA, we will award and honor the songs that have successfully captured the essence of this landmark document, coupled with musicality and originality. Songs with total package of music, lyrics, and appeal that will give the listening public the last song syndrome, or the LSS, every time.
We would like to extend our deepest gratitude to all participants as well as everyone who made this event possible, especially our judges. To our top 3 and People's Choice Award recipient, congratulations in advance. To all our finalists, you are all winners for us because with your songs, you championed women's empowerment and gender equality, and your messages are already immortalized. On behalf of the Philippine Commission on Women, I welcome everyone to the Music Juana Virtual Awarding Ceremony. Enjoy and have a great time. Maraming salamat, Edie. Attorney Christine Chavez. Tunay nga namang mainam na instrumento ang musika para sa advokasya, lalo na dito sa ating bansa, di ba? Kung saan maraming talento sa larangang ito. Kaya naman, inilunsad ng Philippine Commission on Women ang Music Juana Songwriting Contest. Bago po natin simulan ang announcement, balikan muna natin ang highlights ng patimpalak na ito. Let's watch this. Halos 200 submission mula sa iba't ibang panig ng bansa. Iba't ibang talento sa musika ang ibinahagi ng mga kalahok para ipahayag ang mensahe ng Beijing Platform for Action. Nilunsad ang Music Juana Songwriting Contest 2021 noong March 8, 2021 na itinaon sa pagdiriwang ng International Women's Day. Ang registration o pagsusumite ng entries ay nagtapos noong June 30, 2021. Sinuri ang halos 200 entries at 28 entries ang napili upang mapasama sa semifinals. Inimbitahan ng 5 hurado para sa pagpili ng 8 entries na papasok sa top 8. Ang ating mga board of judges ay sina Gender and Social Development Consultant Dr. Amarilis Tiglao Torres, multi-awarded singer-songwriter Bayang Barrios, vocal coach and theater performer Nenen Espina of the UST Conservatory of Music and NCCA Committee on Music, Songwriter Society of Philippines founder Santi Leonardo, and singer-songwriter Princess Lynette Lansang of the Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers or PhilSCAP. Sa kanilang online briefing, ipinaliwanag ang criteria at mechanics ng judging. Ito ang mga criteria for judging: lyrics 35%, song structure and composition 15%, music and melody 30%, originality 20%, for a total of 100%. Sa asynchronous judging kung saan kanya-kanyang sinuri ng mga hurado ang lahat ng semi-final entries, tanging entry number lamang na may kaakibat na lyrics at MP3 file ang kanilang pinagbasehan. Ito ay upang masigurado ang pantay na pagpili sa mga natatanging entries. Binigyan din sila ng sapat na pagkakataon na marinig at mabusisi ang 28 entries sa asynchronous judging. Dito napili ang 8 finalist. Ibinahagi sa publiko ang mga napiling top 8 musical entries noong August 31, 2021 sa pamamagitan ng PCW official Facebook page. Sa final deliberation upang piliin ang top 3, binusisi ng mga hurado ang mga final score ng top 8, pati na rin ang mga kalidad ng mga top entries. Sino kaya ang kauna-unahang tatanghaling kampiyon sa Music Juana Songwriting Contest 2021? Napanood nyo nga pong highlights ng Music Juana Songwriting Contest mula sa launching nito hanggang sa judging ng ating mga respetadong hurado. At sa pagkahaba-haba man ng proseso, sa finals pa rin ang tuloy. Mas kilalanin pa natin ngayon ang ating mga finalists na kasama po natin ngayon sa ating virtual room. Yan, malapit po na natin sila makita at okay. At for the meantime, as we wait for them, syempre, marami pong nag-submit ng ating mga entries, mahigit 200 at sila po ang ating mga finalists. Kaway-kaway po tayo dyan. Opo, ayan. Kaway lang po, ngiti. Yan, yes. Magandang hapon po sa inyo at pakikilala lang po natin ng maikli ang ilan sa kanila. Narito po, syempre, kapiling natin ang first team, si Miss Hemadi and Ian Mora. Yes, magandang hapon po. Nandiyan din po, syempre, si Mr. Richard D. Samulde.
Magandang hapon po, yan. At syempre, hindi rin pahuhuli dyan ang love couple na sila LJ Manzano and Joe Anda. Magandang hapon po sa inyo and good afternoon din po sa Tatay F Creative Team. Magandang hapon po sa inyo dyan. Yes, kaway-kaway po. Maraming nanonood sa atin and ganyan din. Kila Mr. Rafael and Regine Del Rosario, magandang hapon po sa kanila. Kapiling din natin ang Team Titans. Yan, ang ating Team Titans. Bukod pa dyan, syempre, kasama rin natin sila Mr. Filomeno and Miss Mirla Fernandez. Magandang hapon po. And syempre, last but not the least, good afternoon to Miss Jessan Mirador Ngausi. Magandang hapon po sa ating mga finalists. Yan po ang ating mga finalists ngayong hapon na ito. Kaya sa mga kababayan natin nanonood ng live stream, i-share nyo na po ito at ibahagi sa inyong mga kaibigan at suportahan ng inyong mga pambato. Ngayon naman po, unahin na natin ang pagpapakilala sa mga song entries natin. So, first up, we have Labas ng Kahon. So, ayon po sa ating finalists, this song was born out of mother's concern for his son, arguing about being productive during the pandemic and looking for avenues to stay mentally fit and healthy. Both mother and son took the challenge to contribute to the significant advocacy for gender and development. Pakinggan natin ang ilang bahagi ng kanilang entry. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyan, di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ng angking niyang kakayanan. Panahon ng itaguyod ang karapatan laban sa karakasan. Sa madilim na kahon, lumaya sa pang-aabuso at pagkakipit sa digmaan. Naging mga munting kababaihan sa mundo'y sumisibol pa lamang. Huwag sa kahon arugain, kundi sa bisig at pag-ibig na magulang. Sa labas ng kahon, tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyan, di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ang angking niyang kakayanan. Naniniwala ako na dapat may boses din ng mga kababaihan sa mga nilikha at pinapasang batas para sa bayanan natin. Karapatan mo bilang isang batang babae, Makapaglaro, makapag-aral, magkaroon po ng magandang buhay. sa labas ng kahon. So they call themselves M&M. Yan, M or stands for Mora and Mora or Mom and Me. So the mom is Dr. Hema Di Mora and is currently the Dean of the College of Communication of the Polytechnic University of the Philippines. Reason why she is good in words and lyrics. Wow, great tandem, ano? While his son, Ian Levy Mora, is a third-year violin major student in the UST Conservatory of Music. Aside from playing violin, he also loves singing, composing, and arranging songs. So, yon, ma'am, good afternoon po muli. Good afternoon. Good afternoon. Yes, Hello to magandang everyone. hapon po sa inyo. At ito nga, ma'am, syempre, di ba? Yung banding ninyong mag-ina is more on music and lyrics. Ano yung ano ninyo? Yung pinakasabihin na natin, nagda-drive sa inyo para mapabuti itong kombinasyon na ito ng inyong talento at husay, hindi ba? Sa pag-formulate ng mga salita and syempre yung kombinasyon ng talento sa musika ng inyong anak. Actually, June, this is our first time to join competitions like this or contests like this. Hindi pa talaga kami naka-join. But I have to be honest with what I said doon sa pinadala ko sa inyo na actually kami ay dumaan sa matinding pagsubok, namatayan kami ng mga mahal sa buhay. And we have to, keep on moving. We have to keep on living. And we have to find reasons to, to keep on doing what we should. So I noticed my son, ang dami-dami niyang ginagawang compositions just for fun and hobby lang niya. And we talked, I talked to him and I said,
what if gumawa tayo ng something na magiging kapaki-pakinabang sa lipunan natin? And then we saw Musicwana and we took the challenge. So tuwang-tuwa kami na nakapasok kami sa semifinals at nakarating pa kami dito sa finals. Para sa amin, that's already a big blessing. At ang pinakamalaking blessing yung na-share namin siya sa mga friends namin. So we are very thankful to God for this opportunity. Yes, malaking bagay talaga ang musika para kahit papano ay ngayong panahon ng pandemya maibsan natin yung mga nararanasan nating problema at at the same time ma-brighten up yung ating araw at magbigay ng pag-asa sa ibang tao. Maraming salamat po sa inyong short word of wisdom, Miss Hemady, Dr. Hemady and Mr. Ian. Maraming salamat po. And now, next finalist na po natin. Sino nga ba itong bida? The song tells about gender equality and empowerment. It also describes Juana as bida, which encourages us that we should empower the women of our nation. Juana, ikaw ang bida. Pakinggan po natin. Juana, ikaw ang aking bida. Sungo sa mong bayan, sa'yo'y umaasa. Iyak at kaibigin ng lakas, respeto at pagmamahal na wagas. Karapatan mo'y dapat ingatan, lahat ay pantay, pantay sa lipunan. Juana, ikaw ang aking bida. Juana, ikaw ay mahalaga. Di ka dapat naipit sa gitna ng kaguluhan, maging malaya ka sa anumang karahasan. Ang tulad mo'y inaahon sa kahirapan, dahil ika'y babae magtaglay na karapatan. Dapat bahagi ka ng anumang larangan, sa papasaya, ekonomiya at kapangyarihan. Kaya't pagyamanin ang iyong kaalaman, patatagin at patibayin ang iyong kalusugan. Dapat kinikilala ang iyong kahalagahan, sa kahit anumang media ay pinag-uusapan. Bawat imahe mo may dignidad na nakalaan, dahil pagiging babae mo isang Richard D. Samualde is a mathematics teacher from the province of South Cotabato. He also writes songs and self-expression. And previous achievements from songwriting contest motivates him to compose more masterpieces. His wife, Maria Iza Zamolde, is his inspiration in writing song for this competition. Sir Richard Zamolde, good afternoon po, sir. Ako, actually, ito yung isa sa mga naging challenge ko. Lalo na when I was still on elementary and high school, yung mathematics and music. So sir, many people find it one of, sabihin na natin, one of the hardest thing to try, the music as well as mathematics. So sir, ano bang sikreto para maging matagumpay tayo dito? And also, tell us something about this advocacy song that you have written in relation to the experiences that you have from the past. Okay, Sir Richard. Again, I think we should repeat the question for Sir Richard. No? Sir Richard kasi, di ba, na-share ko nga kanina na medyo yung mathematics at sabihin na nating musika ang isa sa most challenging aspect ng isang individual. Marami ang hindi nabihiyaan ng talento for that. And syempre, natututunan naman ito, hindi ba? So, ano ba isikreto para dito? And at the same time, ano ba yung nag-drive sa inyo para sa advocacy song na ito?
So ngayon kasi 'di ba, ang layo rin ng pinagmulan ni Sir Richard. Ni Sir Richard actually from South Cotabato pa ito, kaya siguro maaaring nakaka-encounter tayo ng technical error for this one. But still, hindi ba? Marami pa rin sabihin na natin itong musika talaga ay ang isa sa pinakamahirap na aspeto na marami sa atin actually since elementary and high school, hindi ba? Actually one of my challenges yan yung matuto ng musika, and very gifted yung ating mga finalists ngayon. So sir, yan. Balikan po tayo doon sa ating katanungan kanina kung inyo pong narinig. Okay. Okay. Okay, so sir, ganito na lang po, no? Siguro babalikan namin kayo later. Opo, sige po. So now, let's have our next finalist. This song has a powerful and poetic lyrics that tackles 12 areas of concern, advancing the rights of women and gender equality, combined with a very catchy melody and modern musical arrangement. Ano kaya ang ginto dito? Pakinggan po natin ang musikang ito. Writers who composed Morissette Amon's Narinig Mo Ba, which won the Best Ballad Recording of the Year. They also wrote the song for Ben and Ben, Mark Garcia, and for themselves. LJ Manzano has more than 50 million video views accumulated all over social media, including his song Hay Nako with Jamich and Huling El Bimbo played by 5 guitars and more. LJ is a grand champion of Star FM Bombo Radio Musical Festival, and Joanne is an interpreter for Himig Handog, a song or co-songwriter for Morissette and X Factor Philippines finalists. No, nag-top 7 pa. So, sir, magandang hapon po. Nandiyan, sir? Ngayon po, ito po yung kasi 'di ba? Pareho kayo ng kombinasyon. Pareho nagmamatch ang inyong musika. Gaano ba ka-importante ang musika sa relationship? And bukod dun sa relationship, syempre, yung iyong kasama bilang babae, hindi ba? So, what is the secret behind your success in music? Siguro po, I'm just lucky enough na songwriter din at saka musician din yung partner ko, kasi mahirap din kasi pag medyo magkalayo yung difference yung dalawa, kasi minsan kasi pag at your worst times, pag hindi ka naintindihan ng partner mo, they would say na bakit music na lang ang mo, bakit music ang wala ka na bang ibang magagawa kundi music lang ba yung gusto mo, parang tipong gano'n. So in that way, mas naintindihan niya ako at naintindihan ko rin siya. And luckily, meron din kasi siyang nagbi-business din kasi siya. So for us, medyo hati po yung nahati po yung time. Even though we were actually born as musicians talaga. Yun talaga pinaka namin. Ganun po.
Okay, kasi ano 'di ba? Ang dami talaga hindi nila nung ng mga sinalihan, and that is very interesting na talagang nagwo-workout kayo as partners, hindi ba? So music is a gift of life, and at the same time kapag ginamit ito ng tama, lalo na sa paghahayag ng tamang impormasyon at pagmamahal sa kapwa, it will go a lot of distance, hindi ba? Sir LJ? Tama kayo dyan. Okay. Maraming salamat po, Sir LJ. At ngayon, puntahan naman natin ang isa pa nating entry. Kayang-kaya ba talaga? Mapapatindi ka sa awiting ito. Siyempre, this song, which is fruit of 6 artists collaboration, encourages everyone to believe in herself and promote women's rights. Siyempre, alam naman natin, women's rights are human rights, as stated in the Beijing Platform for Action. Matapos marinig ito, tatatak sa iyo na kayang-kaya talaga ni Wana. Walang duda. Ito man ay pandemya, kalamidad o anumang hamon sa buhay, kayang-kaya ni Wana. Pakinggan po natin ang musikang ito. Buhay mo, Wana, bisin sa'yo talaga. Kaligtasan mo, Wana, kaligtasan ng bansa. Kaya Wana, tindig na ang sarili isalba. Kaya Wana, tindig pa, may kailangan ka. Tatay F Creative Team is Camarin High School's artistic arm that communicates and promotes the school programs and advocacy to its internal and external stakeholders and the public. So magandang hapon po sa Tatay F Creative Team na nanonood ngayon, at syempre doon sa mga kasama nila nakapiling din natin through live stream. Hi sir, magandang hapon po sa inyo dyan sa Tatay F Creative Team. Sir, gusto ko lang po ding malaman, syempre hindi ba marami tayong challenges na kinaharap sa kasalukuyan, and isa nga din doon is yung paano ba natin maihahayag yung ating advokasya, at syempre isa rin sa mga challenges dito, marami sa mga estudyante natin yung hindi nakakapasok ng kanilang eskwelahan physically. How can we encourage our students as well as other people na may talento sa musika na mahikayat sila na gamitin ito para sa mabuting gawa and for the betterment of many, just like what your song has been stating? Hi, good afternoon. Yon. Complete team. Yes po. Complete. Good Ito, afternoon po. kaway. Yon. Good afternoon po. Una, nagpapasalamat kami sa PCW sa opportunity na ito na maihayag yung aming advocacy bilang isang paaralan. At tama yung yung observation nyo na napaka-challenging. Pero alam nyo po, kapag yung advocacy ay natimplahan ng passion at naniniwala tayo na imbibe natin na ito ay kailangan, kahit may pandemya, hindi naman nawawala yung karapatan ng kababaihan. Hindi naman nawawala yung kakayahan ng kababaihan. Kaya napakaganda na itong ginawa ng PCW ay nag-grab namin yung opportunity para lumawak pa yung reach ng advocacy. At ang ginawa namin ngayon para ma-encourage yung aming mga students, meron kaming weekly program, live program, na doon namin sinasabi yung mga advocacy namin, yung mga programs ng school. At ito nga, itong Music Juana, itong kayang-kaya ni Juana naging bahagi. At nagpapasalamat kami dahil doon sa maraming sumuporta na ipalawak yung advocacy, maraming naabot. At naniniwala kami na yung talento na meron si Juana, at di lang si Juana, lahat ng Pilipino, kahit panahon ng pandemya, kapag yan ay marugdo at passionate tayo dyan at alam natin na yan ay kailangan pa rin, hindi yan makakahadlang yung pandemic na yan. Tama. Tama ka dyan, sir. At sabi nga, harangan man ng 7 sibat. Basta passion, tuloy-tuloy lang yan. Kagaya nitong pandemya, kayang-kaya ni Juana.
Di ba? Maraming salamat po sa inyong oras mula dyan sa Camarine High School, sa Tatay F Creative Team. Magandang hapon ho at maraming salamat. Mamaya pabalik po tayo. Ngayon naman ay tumungo na tayo sa susunod nating song entry. Ang kantang Nasa Atin ay nakaugat sa paniniwala at tiwala sa likas na kalikasan at kakayahan ng mga babae. Sama-sama tayong maglakbay ng may malinaw na mga layunin patungo sa inaasam nating kinabukasan. Ang susi ay nasa atin, kababaihan. Pakinggan po natin ang musika dito. Tumayo, sumigaw, kalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin, kababaihan. Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan. Mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Rafael and Regina are classically trained professional musicians who are active in the Philippine music scene. They represented the Philippines internationally in various kinds of concerts, concert tours, and master classes. Rafael is a pianist and Regine is a violinist. They're also members of an orchestra together with Dina, the vocalist and interpreter of their song, Nasa Sa Atin Ang Kababaihan. Nakikita nyo naman, napaka-diverse talaga ng mga sumali dito sa ating patimpalak. Sir, puntahan ko na po si Mr. Rafael and Miss Regine. Yes po, magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. And yun nga po sir, syempre OPM, ito itinatanghal natin sa iba't ibang panig ng mundo. At doon nga sa mga nabanggit ko, lumahok na kayo sa iba't ibang kompetisyon. Ano bang meron ng OPM na sabihin na natin distinct kumpara sa ibang mga musikang ating naririnig? Bukod pa rito, paano natin magagamit ang OPM sa sabihin na natin pagsulong ng isang advokasya? So, Filipinos are naturally expressive and other nationalities appreciate our unique take on our music, may it be in our original compositions or even in pieces or songs that we are tasked to interpret. Internationally, we are said to be really passionate and emotional. So Filipinos really perform with the heart, and for advocacies like this one, women's rights and empowerment, it's really close to my heart. That's why this is our first time to also join a songwriting competition together. Wow. Before, Rafael made compositions that were in a different, individually. But right now, because we're just newly married, we decided to Congratulations. we decided to really work together for this song, Nasa Atin. Yes. And as you can short lang, OPM, through OPM music, Filipinos are able to honestly express themselves, their concepts, their emotions. So OPM music is really the real thing. Yes, thank you very much for that. Napaka-empowering nung sinabi nila, lalo na para sa patuloy nating pagsulong ng OPM. At syempre, dito sa pagsulong din ng iba't ibang advokasya, lalo na pagdating dito sa inilalathala ng 12 areas of concern ng Beijing Platform for Action. Maraming salamat po sa inyong oras, Mr. Rafael and Miss Regine Del Rosario. Ngayon, tunguhin naman natin ang ating next entry. Siwana Ako is a song that promotes women empowerment. It highlights the significance of 12 areas of concern embodied in the Beijing Platform for Action, or BPFA, as well as the role of women in today's world. The song is both an eye-opener and an encouragement that women's rights are not limited and that they can participate in any areas that may be interested in. Moreover, Siwana Ako recognizes the strength,
voice, and competence of women across different fields and work. Kilalanin natin na si Wana ko. Babaeng may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko. Si Juana ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Si Juana ako. Ako si Juana, babaeng palaban ng hamon ng buhay, dito susukuan. Kung may kapal sa'yo'y nananali, handang harapin anuman ang palaki. Ako si Juana, babaeng palaban ng hamon ng buhay, dito susukuan. Juana ko, si Juana ko. The song entry Si Wana Ko is a collaborative masterpiece by 3 members of a group of friends called Team Titans from Cebu. Mr. Neil Salarda, which is composer, Mr. John Wallace Tubalde, the lyricist, and Miss Lori Mae Baring, the interpreter of the said song, have been very close friends for numerous years already, and it is their common love for music that has bonded them together. So, magandang hapon po sa Team Titans. Magandang hapon din sa lahat na nanonood ngayon sa live. Before anything else po, shoutout ko lang yung team ko, Team Titans. Let's go! Yes, sir. By the way, Neil Salarda po, ako yung composer. And yung Team Titans po, we're a set of friends po na dedicated at passionate talaga sa music. At yun talaga yung pinaka-common denominator namin. And tinawag namin yung group namin na Team Titans, which symbolizes strength. So we're helping each other to develop each of our talent. Nagtulungan po kami. So in fact po, si John Willis Tubalde, yung lyricist namin, isa po siyang before, sumalasali lang yun sa mga malilit na contest, but as soon as nagtutulungan po kami, siya na po isa na pong 7-time gold medalist W Copa, world champion of performing arts. Oh, interesting. So aside from helping sa music, we're helping also sa aming mga personal lives. So go lang tayo. Laban, yes. Team Titan. Napakaganda ng mensahe na yan, yung kumbaga kombinasyon. Di ba nga may kasabihan tayo, unity in diversity. Sometimes this diversity will help us develop a new product, in which this case, music, hindi ba? May kanya-kanya tayong talento, pero itong talento na to ay hindi makakabuo ng sabihin na natin isang bagay. Kung ito ay kulang ng isa, maaari, di ba, kagaya nga pag nagluluto tayo, kulang ng sangkap, masisira na. At ito, napakagandang kombinasyon nito nilang magkakaibigan, hindi ho ba? Maraming salamat po sa inyong oras, Team Titans, Mr. Neil Salarda. Yes po. Ngayon naman, landasin natin itong susunod nating kanta. This jingle is a call for action. This was composed of clear and simple to spread the message. Tayo nang ituwid at palawakin, tanglawin at patatagin ang landas para kay Wana. Pagtulungan nating paunlarin ang katayuan ng lahat ng Wana. Magagawa natin ito kung matutugunan ang 12 areas of concern sa ilalim ng Beijing Platform for Action. Puntahan po natin ang landas para kay Wana. Ituwid at panalangin ang landas para kay Wana. Halina't tanglawan at patagin ang landas para sa tulad ko, Wana. Karapatang pagtawid, pagkain, kababaihan ay palakasin, pagtulungan nating kaunlayin, katayuan lahat ng Wana.
Mr. and Mrs. Fernandez started their love life and music life as member of a band. Filomeno was a former faculty at the Philippine Normal University and Palawan State University and currently teaching in Camarines Norte State College. He was the director of the Cultural Performing Arts Center and the choral group of CNSC. Mirla is the director of the trainer as well for their home studio, Fernandez Music Studio. Due to pandemic, conducting music lessons is difficult indeed, but it gave her opportunity to compose their song entry. Rochelle was one of Mr. Fernandez's choir members and one of his best singers. That's why she was chosen to interpret our song entry. At present, Mr. and Mrs. Fernandez are doing gigs if invited, while Rochelle performs regularly as a professional singer with another group. At makakapiling po natin ang power couple na naman na si Miss Mirla and Mr. Filomeno Fernandez. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. At talaga namang mapalad po kami makasama kayo. Hello po. Good Opo, afternoon. Yes, Good afternoon mga idol. Yes, ang dami ng idol Mga idol. ngayon. At syempre, para panoorin ang ating live stream, i-share nyo lang po yung links na makikita nyo sa aming Facebook page. Ngayon po, sir, punta na po ako dun sa ating maikling chit-chats. So, ano ba yung sikreto ninyo? Syempre, both from academic sectors, hindi ba syempre? Paano ba maging isang magaling na power couple pagdating sa musika? Lalo na kung gagamitin itong musika nito sa paghahatid ng tamang impormasyon at pagmumulat sa kamuwangan ng marami nating mamamayan tungkol sa mga ilang advokasya, particular na nitong 12 areas of concern ng Beijing Platform for Action. Okay, first, we would like to thank the PCW for considering our humble composition. Nung marinig namin yung mga kalaban, ay talagang mga idol talaga. So talagang malalaking tao na. So kami nagsisimula pa rin lang sa mga ganito kalalaking mga competition. Although dito locally medyo kilala kami ng konti. Kaya yun. Pero sa ganito, wow, talagang nakakalula yung mga kalaban. Kaya sa feeling namin ngayon, being considered in the top 8, talagang wow na rin po. So sa advocacy po talaga, being a teacher kasi, hindi lang po yung music ang tinuturo ko. So sa school namin, ako po yung isa sa mga nagpo-promote that the students must create advocacies for their different clubs. So ako po yung parang tatay-tatay sa school namin ngayon na nagpo-promote ng event. I don't just create music, I create events wherein the students can really express their thoughts, their emotions, their academic performances, lahat-lahat na po. So kasi ganun, parang concept builder din po ako. Kaya yung mga advocacy sa school namin, it comes out naturally from the hearts of the students. Ano ngayon yung trend po baga sa curriculum ngayon is something na kinakailangan po yung mga estudyante merong output. So sa school namin, usong-uso na rin yung pag-create o pag-produce ng mga projects na lagi may advocacies. So I guess it's all part in my environment now. My biggest contribution is to really promote that advocacies be conceptualized by the students and be promoted also to the communities. So yun po siguro, sir. May masishare ko. Okay, napakagandang halimbawa na talagang dapat bilang tayo rin po na mga guro ang magsilbing sabihin na nating enabler para imulat ang ating mga kabataan tungkol sa ilang mga sabihin na nating issue na dapat inilalapat natin sa ating mga advokasya. At isa na nga po dito itong Beijing Platform for Action. Maraming salamat po sa inyong oras. Mr. Filomeno and Miss Mirla Fernandez. Maraming salamat po. Ngayon naman ay puntahan na natin ang ating next song entry. This song was composed by Miss Jessan Mirador Ngausi and arranged by Dem Mokamad. Aims to empower women and encourage them to maximize their potential. All of 12 areas of concern of the Beijing Platform for Action were integrated in this song, giving the highlight on human rights and violence. Juana was also depicted as someone who is great and capable of doing a lot of things, strong and brave, and inspiring, serving as a role model to everyone, especially to the girl child. Kilalanin po natin ang kantang ito, si Juana.
sa kahirapan. Oh, wala, ika'y may angking. Kilalanin naman natin ang wana sa likod ng awiting yan. Miss Jessan Mirador Ngausi is a mother of a 2-year-old baby girl and a breastfeeding advocate, currently working as nurse under the Department of Education, and she's been a singer-songwriter since when she was 15 years old. Wow, very interesting, Miss Jessan. So, ngayon, bilang isang wana, how do you relate yourself to the music that you have made? And at the same time, hindi ba, sabihin na natin na bawat isa sa mga kababaihan ay may advokasya. Paano magagamit natin yung paglikha ng awit para maipahayag itong mga importanteng impormasyon tungkol dito? Bale ako po kasi bilang isang nanay at may anak na babae, gusto ko pong magsilbing role model at inspirasyon dun sa anak ko. So I see to it po na kahit papano, productive po tayo at gumagawa tayo ng mga bagay na makubuluhan. At ito nga, sa akin po, ito po yung pagsusulat ng kanta. Kasi ito po yung paraan ko para kumonekta at i-share yung thoughts ko sa mga tao. And naniniwala po ako na tayong mga babae, we are capable of doing and achieving great things at meron po tayong tapang na i-pursue yung ating mga pangarap. Tamang-tama kayo dyan, ma'am. And we're glad na napabilang kayo dito sa aming finalist. And ma'am, congratulations in advance. And yun nga po, maraming salamat sa inyong oras. Again, Miss Jessan Mirador Ngausi para po sa kanyang awiting Juana. Muli, maraming salamat sa ating mga semi-finalists. Lahat talaga ng inyong entries talaga namang nakaka-LSS at may baong mahalagang mensahe ukol sa women's empowerment at gender equality. Muli, palakpakan naman dyan. At yun nga, again, congratulations sa lahat ng ating mga grand finalists. Now, dahil lahat po talaga ng ating mga finalists ay mahuhusay, lahat po sila ay makakakuha ng premyo, anuman ang maging resulta ng contest. Narito po ang mga premyong naghihintay sa Music One finalist. Let's all watch this. First prize, 100,000 pesos. Second prize, 80,000 pesos. Third prize, 60,000 pesos. People's Choice Award, 10,000 pesos. And consolation prize, 10,000 pesos. Ngayon, simulan na natin ang pagpapakilala sa ating mga winners. Excited na ba kayong malaman kung sino ang nakakuha ng People's Choice Award? Yan, ano naman, kaway-kaway naman, lalo na dun sa mga nanonood sa atin sa live stream. I-like na po ninyo o kaya mag-heart react sila kung kayo ay excited na malaman kung sino ang nakakuha ng People's Choice Award. Ang award na ito ay mapupunta sa entry na nakakuha po ng pinakamaraming puntos para sa unique views, subscribers gained at watch time base na rin po sa analytics ng aming YouTube channel. So ipapaliwanag ko lang po na bahagian tungkol dito. No? Ang unique views po ayon sa definition mismo ng YouTube ay ang bilang ng unique users na nakapanood ng video. If a single user views 5 times on a link, the server will record 5 views and 1 unique view. Meanwhile, yung subscribers gained naman po ay ang total number of times users subscribe to the PCW channel. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe na rin sa aming PCW channel. At bukod pa po dito, habang ang watch time naman po, yung tinutukoy po kanina rin, isa sa mga criteria, ay the estimated total hours ng viewing time ng mismong video. Or to simply put that, kung marami po ba ang nakapanood nito ng buo. At ang mga numero na bawat category po ay may katumbas ng 3 points. So, a total of 9 points. Ang mga entry na nakakuha ng pinakamaraming points ang tatanghaling People's Choice. Para i-present ang winner ng ating People's Choice Award, let's welcome PCW Chairperson Sandra Sanchez Montano.
Salamat po sa lahat ng sumuporta sa aming online voting para sa Musikwana Songwriting Contest. Sa mga hindi pa po nakapakinig sa ating entries, bisitahin lang po ang aming YouTube account, Philippine Commission on Women. At base po sa unique views, subscribers gain at watch time, ang makakatanggap ng ating People's Choice Awards ay Kayang-Kaya ni Wana by Tatay F Creative Teams. First prize, 100,000 pesos. Second prize, 80. Let's now have the Kayang-Kaya ni Wana for the acceptance speech. Maraming salamat po. Una, higit dito sa award ay yung katuwaan na pinanggagalingan ay yung marami ang nakapakinig, marami yung nakapanood. Ibig sabihin, yung advocacy marami ang narating. Yun po yung mas pinanggagalingan ng ating kagalakan sa award na to. Maraming salamat po Camarin High School family natin, yung mga guro, yung mga estudyante, yung mga head teachers, master teachers, grade level chairpersons, parents, alumni, lahat, community at mga kaibigan namin at ang mga chatro ni Tatay F sa iba't ibang paaralan na sumuporta. Maraming salamat mga personal na kaibigan. Ito po ay award para sa kababaihan at award para sa ating lahat. Maraming pong salamat. Maraming salamat PCW. Congratulations sa Kayang-Kaya ni Juana for winning the People's Choice Award. Ang lyric video po nila ay nakakuha ng 12,753 points para sa unique views, 3,354 points para sa subscribers gained, at 8,803.4 points para sa watch time, with a total points of 24,910 points. Yan, nakita na po natin ang resulta. Congratulations po muli sa Tatay F Creative Team. Congratulations for winning the People's Choice Award. Maraming sila sa watch. Pero lamang tayo. Maraming salamat po. Subscribers lamang tayo. Tsaka sa review. Okay. Ngayon naman po, habang inaantay po natin ito, syempre wag po nating kalimutan na tayo po ay mag-subscribe at mag-like sa aming mga official pages sa social media, lalo na sa Twitter, Facebook at maging sa YouTube. At ngayon naman, kaugnay pa rin ng aming presence sa internet. Patunay ito na sa kabila ng pandemya, maaaring maipalaganap ang advokasya online. Totoo yan. Ngayong panahon ng pandemya, lahat ng virtual platforms ay mahalaga para sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Kaya naman ang PCW patuloy na pinapaigting ang aming advokasya online. Kasama na po dito ang pagpapatuloy na pagpapaganda ng aming GAD Digital Library. Panoorin po natin ito. Digital transformation for better access to information. This is the goal of the Philippine Commission on Women's initiative to enhance its online presence. A year after the launch of its new website, the PCW now brings you the Enhanced Digital Gender and Development Library, or simply the Digital GAD Library. The PCW first made its library collection available online way back in the year 2014. Digital materials like PCW-produced publications and its Filipiniana collections were made accessible through an electronic library linked to the PCW website. More than a decade since then, the demand for digital references and the development of new technologies for digital access prompted the PCW to revamp this platform. Taking off from the results of the online survey administered to gather stakeholder recommendations, the Digital GAD Library was enhanced to improve user experience using available technology and appropriate design trends.
Now, let's take a look at the features of the new PCW Digital GAD Library. The new platform allows for open and free access to a vast collection of GAD resources, ranging from PCW-produced resources and other Philippine publications to foreign and international organizations, published from 1975 to the present. It showcases ebooks, journals, audio and video files, as well as PCW's information, education, and communication materials, covering various topics such as women's human rights, cultural and social development, gender mainstreaming, and climate change and environment. The Digital GAD Library likewise offers live content previews where users can flip pages of the ebooks, listen to audio, and watch videos online. Users also have the option to download these resources for offline viewing. Meanwhile, the social media integration feature enables users to share its content or initiate discussion using Facebook, Twitter, and other popular social media platforms. Aside from desktop and laptop computers, the Digital GAD Library can now be viewed from smaller mobile devices using common internet browsers. Accessibility features for persons with disabilities, as well as compliance with the Data Privacy Act, were also integrated in its development. With the Digital GAD Library, researchers no longer have to travel far to view our library collections. No more formal requests, no more waiting, and rushing through traffic to reach us within office hours. The PCW's Digital GAD Library enables free public access to information and knowledge products on gender and development and gender mainstreaming, anytime, anywhere. To access our collections, visit library.pcw.gov.ph. Kaya naman explore nyo na po ang aming bagong PCW GAD Digital Library. Bisitahin lamang ito sa www.pcw.gov.ph. Very useful po yan, lalo na ngayong pandemya na online na tayong lahat, no? Para makakuha tayo ng tamang impormasyon. Hindi po ba? O, ngayon po, bago po tayo tumungo sa announcement ng ating top 3, pakinggan muna natin ang mensahe ng ating mga hurado. Let's all watch this. Contest because I like to listen to music, but I was thinking about the potential audience, so I was thinking about social media, music. I constructed them the way you wanted to, because sabi mo, ang papel ko dito, I am the gender person, so I looked at it first. Tama yun, kung saan napunta yung maraming messages na dapat na BPA, tinasan ko ng score. Thank you, and I hope that the one that we selected. Salamat at isa ako sa mga napili na mag-judge dito sa patimpalak na ito. Napakagandang advokasya din. Nakaka-excite at nakakamangha dahil ang dami na palang magagaling din na kompositor sa ating bansa. Na mga, hindi ko alam kung sino yung mga kompositor na yon. At marami ring mga magagaling na nag-interpret. Doon sa mga composers na hindi pumasok at saka lalo doon sa pumasok. Parating sinasabi ko yun pag nagko-compose ka at hindi at sumasali sa patimpalak or mga contest na ganyan. Kung hindi man makapasok, sige lang, gawa lang ng gawa at makagawa ka rin ng isang album. Maraming salamat at mabuhay ang kababaihan. Very happy, with this new breed of composers. And yun nga, every time I adjudicate or I judge something like this, ang inaano ko talaga, something that will inspire me. Pero alam mo yung nakangiti ka, and I think, that was a very, very nice feeling that, I got inspired again, and
Ibang klase ang mga ang mga tunog at napakaganda, and I really I'm grateful that I'm invited to be one of the judges of this competition. Pasalamat po ako sa Philippine Commission on Women kasi parang binigyan niyo po ako ng opportunity na to be one of your judges dito sa songwriting competition. Sobrang exciting, and at the same time nakaka-nervyos siya kasi syempre we usually do this as a team, pero ngayon parang nakakatuwang marinig na yung iba-ibang genre ng music sa entries na pinakinggan ko. Para siyang madaming flavor ng donut, gano'n. Tapos sobrang enjoyable talaga siya pakinggan. So, very thankful and honored po to be one of your judges. Mahilera po ako with these powerful women and be part of your advocacy. Thank you so much, PCW, for giving me an honor to be part of this group of judges, and kudos for holding this kind of event. And nakakatawa kasi thank you actually for choosing music as a medium. Actually, hindi lang yung advocacy nyo ang napropromote nyo, also yung yung original Filipino music, which is evident na napakagaling, di ba? Nakakatuwa na napakaraming magagaling na hindi man natin talaga kilala, pero yan, nakapagbigay sila ng world-class na music, right? So, yung advocacy nyo, and then yung advocacy ko personally is dito sa isang event na to. And again, thank you so much for Maraming salamat pong muli sa ating mga hurado, Miss Princess Lynette Lansang, Miss Nenen Espina, Mr. Santi Leonardo, Dr. Amariles Torres Tiglao, or should I say Dr. Amariles Tiglao Torres, at Miss Bayang Barrios. Muli, maraming salamat po sa pagiging bahagi ng Music One Songwriting Contest. And now, ito na nga, it's time for the announcement of our top 3 winners. Yan na, marami nang kinakabahan, ano? At marami na rin pigilininga. So now, to announce our third prize winner, it's our honor to introduce PCW Deputy Executive Director for Operations, Ms. Christine Balmes. Ang ating pong third prize ay nakakuha ng scores mula sa ating mga judges na 96.35, 93.345, 94.08, 90.54 at 93.195 with a final score of 93.502. Hinihikayat tayo ng awitin na ito na tumayo, sumigaw at ikalat ang balita na tayo ay pantay-pantay at walang pinagkaiba. Our Music One Songwriting Contest third placer is nasa atin, Kababaihan by Regine Imperial Del Rosario and Rafael Brian Del Rosario. Congratulations to both of you. Hello. Thank you. Hello, and thank you very much. Thank you very much for this. Ikaw, Reg. We were not expecting this, and we were really thankful for the opportunity to really be able to share our music. And we really thought of the lyrics for this one because this is not the usual lyrics for songs about women empowerment. There are 12 areas of concern that was really difficult to squeeze in, and we were really glad that a lot of people appreciated it, and it won the top 3. We are very thankful right now because at last our hard work, and as
as instructed by PCW, it will be used, and it will be used for good, and it will be, it's amazing. Help a lot of It others. will help and empower a lot of people, women, and glory to God. Glory to God. Glory to God. Congratulations! Nasa atin ang kababaihan for placing the third place or placing third in the Music One Songwriting Contest. Muli, congratulations. Maraming salamat. Dumako na tayo sa ating second prize. And to announce this is our privilege to have Ms. Cecil Gutierrez, PCW's Deputy Executive Director for Management Services. Didi Cecil, take it away. Ang ating second placer para sa Music One Songwriting Contest ay nakakuha ng mga scores mula sa ating mga judges na 95.625, 92.5, 93.13, 92.25, at 95.29 for a total score of 93.759. Tiyak na tatatak sa sino mang makikinig ang awiting ito na may bagong tunog at nakaka-LSS. Pag narinig mo ito, maniniwala ka na ang bawat wana ay kamangha-mangha. Kaya naman, ang karapatan ay hindi dapat bitawan. Our second prize winner for the Music One Songwriting Contest ay ang Ikaw Ay Ginto nina LJ Manzano at Joanne Abigail N. Congratulations, LJ and Joanne. Ang Wow, ating thank you po. second placer para sa music Hello? 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 Yes, sir, we can hear you. You can now have your acceptance speech. Yes, maraming salamat po. At we didn't really expect na makapasok sa top 3 kasi we always believe that songwriting is parang ano siya tawag ba dyan? It depends sa mga nakikinig and ayun. So I really thank God at binigay niya sa amin yung blessing na ito. Napakalaking blessing po ito sa amin. And maraming salamat po for this one, and sa lahat ng contestants, congratulations din po. And thank you. And this is such a great blessing for us. Thank you very much. Congratulations to this power couple, LJ Manzano and Joanne Abigail for winning second prize for Ikaw Ay Ginto. At ngayon, inaabangan ng lahat, ano nga ba or anong entry kaya ang nanalo ng first prize? Eto na, malalaman na natin, konting-konti na lang. Pero bago yan, syempre, i-like nyo muna at i-follow ang aming mga social media pages, kagaya ng Facebook sa www.facebook.com/pcwgovph, gaya na rin po sa Twitter, pcwgovph. Sa YouTube naman po, wag na wag ninyong kalilimutang mag-subscribe, or kung gusto niyo panoorin ulit ang ating mga entries, bisitahin lang po ang www.youtube.com/commissiononwomen. O yan, no? Siyempre, paalalang muli sa mga kababayan natin, lalo na ngayong panahon ng pandemya, hindi kami makakalimot na magpaalala po na palagi pa rin po tayong mag-ingat. Nandiyan pa rin po ang banta ng COVID-19, wag po nating kalilimutan na mag-sanitize, manatiling maging malinis. Siyempre, bukod dito, kailangan din na naka-face mask tayo, proper social distancing, at bukod doon, magpabakuna na po tayo. Ayan po. So,
Ito na ang iniintay, the moment of truth and nothing but the truth. Ang pinaka-inaabangan ng lahat. Anong entry kaya ang mananalo bilang first prize? Okay, so habang inaantay natin yan, for now, ngayon naman ay muli, hihikayatin namin kayo na bisitahin naman itong ating bagong God Library. Pumunta lamang po kayo sa link ng aming website, www.pcw.gov.ph. At bukod doon, syempre dito sa website namin, interesting din po ito, no? Bukod doon sa aming God Library, very user-friendly po ito. Makikita nyo rin po dito yung iba't ibang frequently asked questions tungkol po doon sa mga batas na laan para sa mga kababaihan. Makikita nyo po dyan yung doon sa Safe Space app. Pasalamang po ngayon. Bukod po dito, nandito rin po yung mga pangunahing nilalaman ng Magna Carta of Women at yung ating pinag-uusapan at syempre yung core ng ating tinatawag nating core nitong ating contest, yung 12 areas of concern ng Beijing Platform for Action. Mababasa niyo po yan sa aming website. Bukod po doon, nagpapatuloy rin po ang 2021 God webinar namin. Ano? Ito po ay for the whole month of for the whole remaining months po nitong 2021. At ngayon, narito na tayo sa moment of the truth and nothing but the truth. Sino nga ba ang nanalo ng ating first prize? And to announce this, nagbabalik po ang aming chairperson, Chair Sandra Montano. Okay. Thank you so much, Anjun, for your introduction at napakasayang hosting. Pasensya na po kayo, medyo paus pa ang boses ko. Feeling ko nga sana isa ako sa mga nag-join ng songwriting at talagang kumanta. Pero bago po ang ating announcement ng first placer, nais pong pasalamatan ng PCW ang lahat ng lumahok sa ating patimpalak. Maraming salamat po. We truly appreciate the passion and hard work that you have put into the masterpieces that you have shared to us. Patuloy po sana kayong lumikha ng musika na magsusulong sa mga makabuluhang advokasya, hindi lamang para sa mga kababaihan, kundi sa lahat ng kasarian tungo sa gender equality. Ngayon, oras na para malaman kung anong entry nga ba ang nanguna sa ating kompetisyon. Ayan. Ang ating first prize winner ay nagkamit ng scores sa ating mga judges na, ayan, kinakabahan na po ba kayo? Ako din. 97.25%, 94.35%, 92.03%, 91.46%, at 97.715 with a final score of 94.561%. Kinikilala ng awiting ito ang mga babae na may lakas ng loob at pusong totoo, mayroong paninindigan at hindi patitinag kailan paman. Our champion for the Musicwana Songwriting Contest 2021 is, siyempre, bago po ko po i-announce ang ating Musicwana 2021 winner, nais po rin po nating pasalamatan ang CARE MD na department na sila po ang nagsulong ng project po na ito, headed by Ms. Hani Castro, kasama sina Sir Anjun, at of course, ang ating mga behind the scene, Ms. Nevi Calma, at saka si Nico. Ayun. Ready na ba kayo para sa ating announcement ng winner? Ang nagkamit ng 94.561% ay walang iba, kundi si Juana Ako by Neil Salarda, Jan Tobalde, at Lori May Baring. Grabe ang energy at synergy ng Team Titans. Congratulations at mabuhay po kayong lahat. Congratulations po. Team Titans, congratulations. Hello, yes. Hello. Marami po sa standby.
Ikadungog. Maraming po salamat sa lahat, especially po sa Panginoon for giving me the talent, especially sa Teen Titans. Maraming din salamat to the PCW, Philippine Commission on Women. Maraming po salamat for giving us the platform to show our talent and to offer our skills sa mga kababayan po. Maraming po salamat. Sa Teen Titans, yung team namin po, congratulations. Masaya po kami sa aming nasib ngayon. And also to our relatives and our friends and relatives that always support to us. Maraming salamat po. Once again, congrats to everyone and God bless po. Thank you. Thank you. Congratulations. And there you have it, our winners for Music One Songwriting Contest 2021. Yes, and congratulations po sa lahat at patuloy na linangin ang talento at gamitin ito para sa pagsulong ng mga makabuluhang advokasya. Lumikha ng musika para kay Juan at Juana. Sa mga tumutok pong muli, maraming salamat po. Muli ako po si Anjun Magnaye, nagsasabing mabuhay ang mga kababaihang Pilipino, mabuhay ang musikang Pilipino. Babae ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsasanay, kahirap ang kalusugan taglay. Pakikipaglaban sa karahasan, pati sa matungtong galian. Babae akong may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, si Juana ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, si Juana ako. Babae ako, kayang pamunuan, magdesisyon para sa karamihan. Mekanismong dulot ay pagunlad, sa kababaihang ipatutupad. Sa usaping ekonomiya, karapatang patawat ng media. Sa kabataan, sa kalikasan, kasama ng buong sambayanan. Babae akong may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, si Juana ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, si Juana ako. Ako si Juana, babaeng palaban, ang hamon ng buhay dito susukuan. Kung may kapal sa'yo'y nananali, handang harapin anuman ang palaki. Ako si Juana, babaeng palaban, ang hamon ng buhay dito susukuan. Si Juana ko, si Juana ko. Babae ako, may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, si Juana ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan.
lalabanan. Ang iyong karapatan, hindi mo bibitawan. Ang karahasan, di mo papayagan. Ang iyong kaalaman ay sadya mong yaman. Sa dilim papansin ng iyong taglay na liwanag, kumikinang umaapaw sa kagandahan. Sa tibay mo't husay, talisay kang tunay. Mahalaga ka talaga sa ating bayan. Kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kapaligiran sa'yo'y mahalaga. Bigay mo malasakit na walang katapusan. Kalusugan mo't prinsipyo ay mahalaga. Lahat tayo'y pantay, hindi dapat na iba. Ang iyong kalaman di babahagi sa karamihan. Hinding-hindi ka panghihinaan. Kahit ang mga batang kababaihan, may pagdating ka mangha-mangha. Kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya't wag mong kalimutan, ikaw ay ginto. Dapat kabigyan ng halaga lahat ng tayo nagmula sa'yo sinapupunan. Hindi ka may karapatang magdesisyon. Ang bagmo sa ekonomiya ay hindi na iba. Hindi na iba sa aming kalalakihan. Isigaw sa maglabayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag, ikay dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay mo't husay, talisay kang tunay. May pagdating ka mangha-mangha. Kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. 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 Ikaw ay ginto. Ikaw ay ginto. Anong nilalaman ng iyong puso? Iyong mga mithing bilang babae. Komplikado man ay laging positibo. Natanaw ang makabuluhang pagbabago. Masuko ang karahasan at pang-aabuso. Malipol ang armadong tunggalian. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin, kababaihan.
sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat